Bago pa tuluyang pumuti ang langit sa silangan, gising na si Berta. Sa maliit nilang inuupahang bahay, halos magkadikit ang lumang mesa, ang kalan na kulay kalawang na sa gilid at ang banig na pinagpapahingahan nilang magkapatid. Manipis ang dingding na yero at kawayan, kaya kapag humihip ang madaling araw na hangin ay kumakaluskus ang buong bahay na parang may sariling buntong hininga. Sa isang sulok ay nakahiga pa ang nakababatang kapatid niyang si Nika, yakap ang kupas na school bag na ilang ulit nang natahi sa may strap. Matagal siyang napatitig dito bago tuluyang tumayo. Sa tuwing nakikita niya ang kapatid, palaging sabay na dumarating sa dibdib niya ang pagod at lakas ng loob. Pagod dahil siya na ang kailangang umako ng halos lahat. Lakas ng loob dahil hanggat may batang pumapasok sa paaralan mula sa bahay nilang iyon, pakiramdam niya ay hindi pa ganap na tinatalo ng buhay ang dalawa. Tahimik niyang sinindihan ng kalan. Inihanda niya ang arnibal, ang gulaman, ang yelo, ang kaunting sago at ang mga basong plastik na sapat lang para sa isang araw. Habang kumukulo ang tubig, wala ring tigil ang isip niya sa pagbibilang. Upa sa bahay, upa sa stall, baon ni Nika, kontribusyon sa school, bigas, kaunting ulam, utang sa tindahan. Minsan, pakiramdam niya ay puro numero na lang ang laman ng ulo niya at wala lang natitirang puwang para isipin kung gaano na siya kapagod. Ate, nagmulat si Nika at agad na bumangon. Hindi pa man nawawala ang antok sa mukha nito, dumiretsa na ito sa mesa at kinuha ang maliit na mangkok ng sago. Ako na po sa sago, sabi nito. Wag na, sagot ni Berta habang hinahalo ang arnibal. Maghanda ka na, may quiz ka raw ngayon. Hindi gumalaw si Nika. Sa halip ay nakatayo lang ito sa tabi niya, nakayuko, na parang may mabigat na bagay na pinipigil sa dibdib. Ate, mahinang ulit nito. Pwede bang ako munang hindi pumasok? Nanginginig na sabi ni Nika. Tutulong muna ako sa'yo, kahit isang taon lang. Babalik naman ako. Ayoko nang ikaw lang lagi ang pagod. Dahan-dahang ibinaba ni Berta ang sandok at humarap sa kapatid. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bigat ng mata niya ay sapat na. Huwag mo nang ulitin ang sabi mo. Ate, nakikita ko naman po kung gaano kapagod. Ikaw na lahat. Ikaw ang nagtitinda. Ikaw ang nagbabayad. Ikaw ang nag-aalala sa lahat. Tapos ako, pumapasok lang. Sa salitang lang, may kung anong kumirot sa dibdib ni Berta. Lumapit siya at hinawakan ng magkabilang pisngi ng kapatid. Makinig ka sa akin, sabi niyang mahina ngunit buo ang boses. Hindi lang ang pagpasok sa school. Yan ang dahilan kung bakit bumabangon ako araw-araw. Kung pati ikaw hihinto, para ko na ring sinabing natalo tayo. Ate, nahihiya na po ako sa'yo. Huwag kang mahiya sa akin. Kapatid kita. Kung may dapat ikahiya sa mundong ito, hindi yung batang nag-aaral. Ang dapat ikahiya ay yung mga taong may kakayahang tumulong pero mas gustong manakit. Pero paano ka naman? Tanong ni Nika, tuluyan ng tumutulo ang luha. Saglit na tahimik si Berta. Pagkatapos ay ngumiti ng mahina, bagamat pagod ang mga mata niya. Sa ngayon muna, ikaw muna ang pangarap ko. Nang marinig iyon ni Nika, bigla itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Hindi agad gumanti si Berta ng yakap dahil may hawak pa siyang sandok, pero maya-maya ay binitawan na rin niya iyon at yinakap ang kapatid. Pareho silang tahimik. Pareho din nilang alam na may mga salitang hindi na kailangang ulitin dahil matagal lang nakatira sa pagitan nila. Pagkatapos nilang maghanda, tinulak ni Berta ang maliit niyang kariton papunta sa tapat ng dati niyang high school. Doon ang hanay ng maliliit na stalls na pinapaupahan ni Aling Puring. May nagtitinda ng fishball, banana Q, candy, school supplies at iba pang murang paninda para sa mga estudyante. Ang stall ni Berta ang pinakamaliit sa lahat. Isang sulok lang na sapat para sa timba ng gulaman, lalagyanan ng yelo at isang bangkito. Noon, tumatawid siya sa gate na iyon bilang estudyante. Ngayon, sa labas na lang siya nakatayo araw-araw.
nakatingin sa mga batang tumapasok habang siya na may nananatili sa gilid. Pagdating pa lang niya roon, naroon na si Marlon, ang anak ni Aling Puring. Nakasandal ito sa poste, nungunguya ng chewing gum at may ngiting palaging may kasamang panglalait. "Oh, ayan na ang dating estudyante. Dati nasa loob ng gate, ngayon sa labas na lang ang bagsak." Hindi siya sumagot. Sanay na ang tenga niya sa ganitong klaseng salita, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nasasaktan. Lumapit pa si Marlon at tinignan ng tsinelas niyang kupas na ang kulay. "Buhay pala ang tsinelas mo. Parang ikaw rin ha. Halatang pagod na pero pilit pa ring lumalakad." Ipinagpatuloy lang ni Berta ang pag-aayos ng baso. Hindi niya piniling manahimik dahil mahina siya. Pinili niya iyon dahil sa mundong kinatatayuan niya, mas maraming mawawala sa kanya kapag sumagot siya kay Marlon. Makalipas ang ilang saglit, dumating si Aling Puring na may hawak na maliit na notebook ng mga bayarin. "Berta," matinis nitong tawag, "kulang ka na naman nung isang linggo." "Aling Puring, mamaya ko pong may dadagdag. Sa uwian po mas lakas ang benta." "Ay, laging mamaya. Hindi charity itong pwesto ko. Dating estudyante ka rito, di ba? Sayang naman, sa labas ka rin ng gate babagsak." Ramdam ni Berta ang init sa mukha niya. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa hiya. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang napatigil si Nika sa pagpasok sa gate. Mabilis niya itong nginiti kahit halos hindi na niya maigalaw ang mga labi. "Pasok ka na," bulong niya. Pagsapit ng tanghali, kahit paano ay gumaan ang paligid. May ilang estudyanteng bumili. May 2 gurong lumapit at umorder ng tigisang baso. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Berta ay may silbi pa rin ang pagod niya. Kapag may batang umiinom at napapangiti sa tamis at lamig ng gulaman niya, kahit paano ay nakakalimutan niyang nasa labas siya ng gate na minsan din niyang tinawiran na may sariling pangarap. Ngunit pag-uwi ng hapon at pagbibilang niya ng pera, kulang pa rin. Tahimik niyang itinulak ang kariton pa uwi. Sa may tuyong kanal sa gilid ng daan, may kumislap sa putik. Unay, inakala niyang tansan lamang o piraso ng bubug. Ngunit nang yumuko siya, nakita niya ang isang maliit na isdang gintong-ginto ang kaliskis. Halos hindi na makagalaw sa manipis na natitirang tubig. "Ay," mahinang sabi niya. May kung anong sumikip sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero sa unang tingin pa lang sa maliit na nilalang na iyon, para bang may bahagi ng sarili niyang nakita niya roon. Pagod, nanghihina, ngunit pilit pa rin kumakapit sa natitirang buhay. Maingat niya iyong sinalok gamit ang palad at inilagay sa maliit na lalagyan na may kaunti pang malinis na tubig. "Sige na," bulong niya. "Huwag ka munang mamatay." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Nika. "Ate, may listahan na naman po ng babayaran sa school." Natigilan ito nang makita ang hawak niyang lalagyan. "Ano yan?" "Isda," sagot niya. "Nakita ko sa kanal." Lumapit si Nika at napatitig dito. Ang ganda naman, parang hindi ordinaryo. Ganun din ang pakiramdam ni Berta. Kinuha niya ang lumang garapon na dati pang pinaglalagyan ng candy ng kanilang nanay. Hinugasan niyon, nilagyan ng malinis na tubig at dahan-dahang inilagay ang isda sa loob. Saglit itong umikot sa gitna ng tubig, saka tumigil. "Ate," mahinang tanong ni Nika, "anong ipapangalan natin?" Napaisip si Berta. Sa maliit nilang bahay na halos puro pagod, takot at lungkot ang laman, ang isdang iyon lang ang may dala ng kakaibang kislap. "Liwanag," sagot niya sa wakas. "Liwanag?" "Oo," sabi niya habang nakatitig sa isda. "Kasi parang kailangan natin ng kahit kaunting liwanag sa bahay na to." Kinagabihan habang tulog na si Nika, matagal na umupo si Berta sa harap ng garapon. Sa mahinang ilaw ng bombilya, may kakaibang kinang sa tubig. Hindi pa niya alam noon na ang maliit na isdang iniligtas niya mula sa putik ang unti-unting magbabago sa takbo ng buong buhay nilang magkapatid. Hindi siya nagising kinabukasan sa tilaok ng manok o sa ingay ng unang tricycle na dumaan sa kalsada.
Nagmumulat siya dahil sa mahinang tunog ng tubig. Napatingin agad siya sa garapon. Nandun si Liwanag, mabilis na umiikot sa loob na para bang may sariling tugtog ang umaga. Hindi yun pangkaraniwang paglangoy. Maindayog iyon, malinaw, at tila may gustong ipahiwatig. "Ate," antok pang sabi ni Nika nang nagising, "bakit po kayo nakatingin diyan?" "Tingnan mo si Liwanag." Lumapit si Nika at napakunot huno. Ang bilis niyang umikot. Hindi pa man sila nakakakilos ng higit pa ay bigla itong huminto at saka lumangoy ng pataas at pababa sa tubig. Napatingin si Berta sa kapatid. Parang may sinasabi. Baka gutom lang. Hindi siya kumbinsido. Hindi ko alam, pero parang may ibig sabihin. Hindi na sila nagtagal sa pagtingin. Naghanda na sila para sa araw. Ngunit pagdating ni Berta sa stall, agad niyang napansin ang kaibahan. Hindi pa unang break ay may ilang estudyante nang bumibili. Pagsapit ng recess, humaba ang pila ng higit sa karaniwan. Maging ang dalawang gurong bihirang lumabas sa faculty room ay lumapit. "Ate Berta, isa pong gulaman. Sa akin po 2. Dagdagan mo po ng yelo." Nang uminom ang isang guro ng gulaman niya, napatingin ito sa baso at nagsabing, "Berta, parang mas masarap ang timpla mo ngayon." Napangiti lang siya at nagsabing, "Pareho lang naman po ma'am." Pero pag uwi niya, unang ginawa niya ay tumingin kay Liwanag. Dahan-dahang itong pumaytas at pumaypababa sa garapon. "Ate," bulong ni Nika, "kanina pag ikot niya, lumakas ang benta mo." Hindi agad siya sumagot. Hindi niya gustong magmadali sa paniniwala. Ngulit sa mga sumunod na araw, sinubaybayan nila ang bawat galaw ni Liwanag at ang mga nangyayari sa buhay nila. Kapag mabilis ang ikot ni Liwanag sa umaga, may magandang nangyayari. Dumadami ang customer. May biglang o-order ng maramihan. May guro o estudyanteng nagre-rekomenda ng tinda niya sa iba. Kapag mabagal at mabigat ang galaw, may aberya. Natatapon ang yelo. May kulang sa panukli. Mahina ang benta. O may nanlalait na hindi niya ulit kayang sagutin. At kapag pataas at pababa ang langoy, napapansin niyang parang mas sumasarap ang timpla ng gulaman niya. Mas presko, mas swabe sa dila, mas gusto ng umiinom. "Ate," sabi ni Nika isang gabi habang pareho silang nakaupo sa harap ng garapon, "hindi ordinaryong isda si Liwanag." Tumango si Berta. Hindi nga. Bakit kaya siya napunta sa atin? Napatingin si Berta sa maliit na nilalang. Hindi niya alam ang sagot. Ngumit sa kaibuturan niya, ramdam niyang hindi iyon aksidente. Dahil sa pagbuti ng benta, naisip ni Berta na baka pwede siyang magdagdag ng ibang paninda. Konting flavor muna. Melon, pandan, strawberry. Hindi marami pero sapat nang may bagong mapagpipilian ang mga estudyante. "Ate," sabi ni Nika habang naghahalo sila sa kusina, "kapag gumana ito, baka mas dumami pa ang bibili. Basta hindi tayo palpak." Sabay silang napatingin kay Liwanag. Pataas baba ang langoy nito na para bang sumasang-ayon. Kinabukasan, dinala ni Berta ang unang 2 flavored drink sa stall. Pagdating ng recess, may ilang estudyanteng lumapit agad. "Ate, ano yung berde?" "Pandan. Pwede pong tikim?" Pagkatapos ng isang higop, napatili ang isang bata. "Uy, masarap! Mukhang mas gusto ko to kaysa gulaman." Halos hindi napagpigilan ni Berta ang ngiti. Hindi pa man malaki ang kita, sapat nang maramdaman niyang may bagong direksyong bumubukas. Ngunit sa bawat pag-angat niya, lalong naniningit ng mata ni Ading Puring. "Marami na yatang bumibili sa'yo," sabi nitong isang umaga. "Sakto lang po." "Ay, sakto lang." Mapait nitong tawa. "Simula next week, tataas ang renta mo." Parang may biglang humila sa sikmura ni Berta. "Bakit po?" Bakit? Lumalakas ka na." Tinignan siya nito ng may lamig. "Kung ayaw mo, umalis ka." Pag-uwi niya ng araw na yon, mabagal at mabigat ang ikot ni Liwanag. "Ayan na," bulong niya sa garapon. May kapalit na naman ang konting pagangat. Pero hindi pa roon natatapos ang hiwaga ng maliit na isda. Nang sumunod na gabi, pagod na pagod si Berta.
Sa sobrang pagod, nakatulog siyang nakasandal sa mesa habang bukas pa ang notebook ng kanyang benta at gastos. At doon nagsimula ang panaginip. Nasa gitna siya ng malawak na tubig na malinaw na parang salamin. Sa paligid ay may mga punong kumikislap at ang hangin ay malamig at may amoy ng hamog at bulaklak. Mula sa gitna ng lawa, umangat si Liwanag. Mas malaki, mas maliwanag at parang hindi isda kundi piraso ng araw na natutong lumangoy. "Nasaan ako?" bulong niya. Isang boses ang sumagot sa hangin at tubig. Sa gilid ng kaharian ng Engkantada. Napalingon siya at nakita ang isang babaeng nakaputi, maamo ang muka at may ilaw sa paligid na parang mga alitap-tap. "Sino po kayo?" tanong niya. "Isa akong bantay ng mga lihim na hindi basta binibigay sa lahat." Napatingin siya kay Liwanag. "Siya po, hindi siya basta naligaw sa iyong buhay." "Bakit po siya napunta sa akin?" Sandaling nanahimik ang paligid bago muling sumalita ang mahiwagang babae. "May mga pusong naririnig hanggang sa aming kaharian, mga pusong sugatan ngunit hindi maromot, mga pusong ubos na ngunit marunong pa ring magligtas. Nang inahon mo siya sa putik kahit ikaw mismo ay halos maubos na rin sa pagod at gutom, nabuksan ang daan." Napaluha si Berta sa panaginip. "Hindi naman po ako mabuti palagi. Napapagod ako, natatakot, minsan gusto ko nang sumuko." Ang kabutihan, sabi ng babae, ay hindi kawalan ng pagod. Ang kabutihan ay ang pagpili pa ring huwag maging masama kahit pagod ka na. "Tutulungan po ba siya ako?" Lumapit si Liwanag at dumampi ang liwanag nito sa kanyang mga palad. Oo, kapag mabilis ang ikot niya, may biyayang dumarating. Kapag mabagal at mabigat ang galaw, may paparating na panganib. Kapag pataas at pababa ang langoy, hihipuin niya ang lasa ng iyong ginagawa. Ngulit tandaan mo, Berta, ang hiwaga ay hihina kapag pinili mo ang kasakiman. Pagmulat niya kinabukasan, basa ng luha ang pisngi niya at tahimik na lumalawang si Liwanag sa garapon. Ikinwento niya kay Nika ang lahat. "Naniniwala ako," sabi agad ng kapatid. "Hindi ka natatakot?" "Mas natatakot ako sa mga taong walang awa. Kung may hiwagang gustong tumulong sa atin, bakit ako matatakot?" Dahil sa panaginip na iyon, mas iningatan ni Berta ang bawat galaw ni Liwanag. At kasabay nito, unti-unti nang nahuhubog sa isip niya ang mas malaking pangarap. Mula nang mapanaginipan niya ang kaharian ng Engkantada, parang mas naging malinaw sa pakiramdam ni Berta na may direksyong gustong ituro sa kanya si Liwanag. Hindi pa man niya lubos may paliwanag, nararamdaman niyang hindi na sapat na manatili siya sa simpleng gulaman at ilang flavor. Kailangan may panibagong hakbang. Kailangan may mas malaki. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng mga baso, biglang nagsalita si Nika. "Ate, paano kung gumawa ka ng milk tea?" Napahinto si Berta sa paghuhugas at tumingin sa kapatid. "Milk tea? Oo. Uso na sa iba. Baka kaya mo rin. Ang sarap na nga ng flavored drinks mo, di ba? Baka mas kaya mo pa ang milk tea kaysa sa akala mo. Madali lang sabihin yan. Paano ang puhunan? Pakonti-konti muna. Kahit classic lang." Napatingin si Berta kay Liwanag. Pataas pa ba ang langoy nito sa garapon? Sunod-sunod at malinaw. Para bang may sagot na agad bago pa man siya tuluyang makapagdesisyon. "Ate, tingnan mo siya." Nangangiting sabi ni Nika. Parang sinasabi niyang subukan mo. At sinubukan nga niya. Hindi magarbo ang pagsisimula niya sa milk tea. Murang tsaa, kaunting gatas, asukal, yelo at tiyaga lang ang meron siya. Wala siyang mamahaling powder, wala siyang magandang shaker, wala siyang malaking puhunan. Sa maliit nilang kusina, paulit-ulit siyang naghahalo habang si Nika ay nakatayo sa gilid at si Liwanag ay nasa mesa. Pinagmamasdan silang tahimik mula sa garapon. "Ate, tikman mo to," sabi ni Nika sa unang timpla. Naghigop si Berta at agad na pasimangot. "Matabang." Tumawa si Nika kahit pagod. "Akala ko perfect na." Ang ikalawang timpla ay sobrang tamis. Ang ikatlo ay masyadong mapait. Ang ikaapat ay parang may kulang pa rin. Tuwing sumisilip siya kay Liwanag at makikitang mabagal ang ikot nito, alam niyang may mali.
Ngunit isang sandali ay bigla itong pumataas at pumaba. Sumunod siya sa kutob na binubuo ng sarili niyang dila at ng kakaibang tiwalang unti-unti nang lumalalim sa loob niya. Binawasan niya ang asukal, dinagdagan ng gatas, hinayaang mas magtagal ng kaunti ang pagkababad ng tsaa. Muling hinalo. Ate, tanong ni Nika, nakahawak sa baso. Ako ang unang titikim. Tumanggo si Berta. Pagkahigop ni Nika, napatigil ito. Maya-maya'y dahan-dahan itong napatingin sa ate. Ate, bakit pangit? Hindi, masarap. Talaga? Oo, hindi yung simpleng pwede na lang. Talagang masarap. Muling tinikman ni Berta ang timpla. Sa pagkakataong iyon, napapikit siya. Hindi pa man perpekto, naroon na ang simula. At sa likod ng pagod at gutom, bigla niyang naramdaman ang kakaibang saya na matagal nang hindi dumadalaw sa kanya. Kinabukasan, nagdala siya ng 10 baso ng classic at brown sugar milk tea sa stall. Hindi siya sigurado kung may papansin. Ngunit pagdating ng recess, may 2 estudyanteng lumapit. Ate, ano yan? Milk tea. Pwede pong tikim? Matapos ang unang higop, halos sabay silang napangiti. Uy, masarap. Ate, magkano po? Sa unang pagkakataon, may bagong klase ng kaba na pumasok sa dibdib ni Berta. Hindi kaba ng takot, kundi kaba ng pag-asa na baka ito na nga ang susunod na hakbang. Pagdating ng unian, ubos ang lahat ng dala niyang milk tea. Pag-uwi niya, halos hindi niya maitago ang saya. Naubos. Lahat? Sigaw ni Nika. Napapahawak pa sa dibdib. Lahat! Nagyakapan silang dalawa sa gitna ng maliit na bahay habang mabilis ang ikot ni Liwanag sa garapon na parabang nakikisaya rin. Sa gabing iyon, hindi nila masyadong inintindi ang kakulangan ng ulam o ang manipis na natitirang bigas. May kung anong mas magaan sa hangin. Parang sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may pangarap na namumuo, hindi lang para makaraos kinabukasan, kundi para talagang makaahon balang araw. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang bumibili. Hindi lang classic at brown sugar ang hinahanap. Gumawa rin siya ng winter melon, taro at cookies and cream. Tuwing pataas pa ba ang langoy ni Liwanag sa umaga, alam niyang may magandang mangyayari sa timpla. Mas creamy ang lasa, mas mabango ang tsaa, mas swabe ang timpla sa dila. Ate, sabi ni Nika isang gabi habang nagsusulat ng assignment sa tabi ng mesa. Alam mo bang pinaka natutuwa ako? Ano? Hindi na ganun kapayat ang mukha mo. Napatingin si Berta sa kanya at napangiti. Talaga? Oo. Tsaka hindi ka na laging naninginig ka pang tanghali. Dati, minsan habang naghahalo ka ng arnibal, parang nanginginig ang daliri mo sa gutom. Tahimik si Berta ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina. May mga araw pa rin ganun. Oo, pero hindi na palagi. Ibinaling ni Nika ang tingin kay Liwanag. Parang gusto ko siyang yakapin minsan. Isda siya. E di kukuha ko ng tiny blanket. Napatawa si Berta at sa tawa niyang yun may gaan na matagal nang hindi tumitigil sa kanyang lalamunan. Ngulit habang lumalakas ang kita, lalo namang naniningkit ang tingin ni Aling Puring. Ramdam ni Berta iyon sa bawat paglapit nito, sa bawat bagsak ng notebook sa mesa at sa bawat haba at malamig na titig sa hawak na milk tea ng mga estudyante. Hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang isusunod na galit ng babae, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang mga darating na araw. Mas tumalim ang sama ng tingin ni Aling Puring sa bawat araw na humahaba ang pila sa harap ng stall ni Berta. Nung una, tahimik lang ito. Titingin. Bibilangin ang mga basong hawak ng mga estudyante. Papatayin ng ngiti sa labi nito kapag may nakikitang bagong flavor o may batang bumabalik para sa pangalawang baso. Ngulit ng sumunod na linggo, hindi natingin lang ang ginawa nito. Berta, matinis nitong tawag isang umaga. Tataas ulit ang renta mo. Nanlaki ang mata ni Berta. Po, kakataas lang po nung nakaraan. Ano ngayon? Sagot ng matanda. Lumalakas ka na, di ba? Natural lang na lumaki rin ang bayad. Pero wala naman po sa usapan.
Aba, may usapan-usapan ka pang nalalaman. Uupa ka tapos gusto mo ikaw masusunod. Huminga ng malalim si Berta. Pakiusap po, hindi ko po kaya ang bigla-bigla. Hindi ko problema yon. Nang gabing yon, tahimik na nakaupo si Berta sa harap ni Liwanag habang si Nika naman ay nagbabasa ng notes sa ilalim ng mahinang ilaw. Ate, magkano ang dagdag? Sinabi ni Berta ang halaga. Napabagsak ng hawak na lapis si Nika. Sobra naman. Oo. Anong gagawin natin? Magtitinda pa rin. Paano kung kulangin ka? Hindi agad sumagot si Berta. Tinitigan niya lang si Liwanag. Mabagal at mabigat ang ikot nito sa garapon na parang may babaeng malamig ang boses na nakatayo na sa loob ng isip niya, naghahanda ng bagong hiya para sa susunod na araw. Ate, mahinang sabi ni Nika, kapag kailangan, okay lang kung tuyo ulit ang baon ko. Napatingin si Berta sa kapatid. At ikaw? Tanong niya. Kahit tubig lang ulit tanghalian mo. Dugtong ni Nika. At doon na tuluyang namasa ang mata nito. Ayoko nun. Tahimik si Berta. Pagkatapos ay lumapit siya at naupo sa tabi ng kapatid. Makinig ka sa akin. May mga araw pong tubig lang talaga ang tanghalian ko noon para may pambaon ka kinabukasan. At oo, may mga umagang isang pirasong tuyo lang ang baon mo. Pero lahat ng iyon, tiniis ko dahil may pinoprotektahan ako. Ikaw. Pero ate, nasasaktan ako kapag naiisip kong ikaw ang nagugutom. Mas masakit sa akin kung ikaw ang titigil sa school dahil lang hindi kita napakain ng maayos. Inakap siya ni Nika at tahimik na umiyak sa balikat niya. Kinabukasan, bitbit ni Berta ang kaba at kakarampot na perang kulang pa rin sa hinihingi ni Aling Puring. Sa umagang yon, mabagal at mabigat ang ikot ni Liwanag. Ramdam na niya ang babalang yon bago pa siya umalis. Pagdating sa stall, naroon na si Aling Puring. Tabi nito si Marlon na kiningisim na parang may hinihintay na palabas. Oh, nasa na ang kulang mong renta? Tanong ng matanda. May dala po akong kalahati muna. Sa Friday po mabubuo ko. Kalahati? Lumakas ang boses nito. Akala mo ba kalahati lang din ang pwesto mo? Pakiusap po. Laging pakiusap, laging may dahilan. Sa sandaling yon, may ilang estudyanteng napalingon, maging ang isang guro sa may gate ay napatingin na rin. Hindi po ako tumatakbo sa bayad. Humihingi lang ako ng ilang araw. Aba, may lakas ka pang sumagot. Sa isang biglang galaw, hinablot ni Aling Puring ang sandok sa timba niya. Kung wala kang pambayad, wala kang karapatang magtinda. At bago pa man niya nahawakan ng timba, isinaboy na ng matanda sa simento ang sandok na puno ng gulaman. Umagos kang arnibal, yelo at sago sa lupa. Sumunod pa, itinagilid nito ang timba at kalahati ng tinda ni Berta ay tumapon sa harap ng mga customer. Napatili ang ilang estudyante. Parang nawalan ng tunog ang paligid para kay Berta. Nakita niya ang mga bibig na bumubukas sa gulat. Narinig niya ang tawa ni Marlon na parang mula sa malayo. Naramdaman niya ang lamig ng yelong tumalsik sa paa niya. Ngulit ang pinakamatindi sa lahat ay ang bigat ng kahihiyan na parabang ipinako sa gitna ng dibdib niya. Ate Berta, mahinang tawag ng isang estudyante. Hindi siya lumingon. Lumuhod siya at pinulot ang mga basong nahulog. Naninginig ang kamay at tuhod. Pag-uwi niya sa bahay, hindi na niya kinaya. Inilapag niya ang timba, naupo sa bangkito at tuluyang napahaggulhol. Binuhos niya, hikbi niya habang yakap siya ni Nika. Sa harap ng lahat, parang wala talaga ako. Hindi totoo yun, umiiyak na sabi ni Nika. Hindi ikaw ang nakakahiya, sila. Hindi mo nakita kung paano sila tumingin sa akin. Kahit ano pa ang tingin nila, hindi mababago noon kung sino Baka mali talaga na pilit pa rin akong umaangat. Agad humiwalay si Nika sa yakap at tinitigan siya ng diretsyo. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Ano? Na mali ang umangat, na mali ang magsumikap, na mali ang gustuhing mabuhay ng maayos. Mali sila ate, hindi ikaw.
Tahimik na tumulo ang mga luha ni Berta habang nakatingin sa kapatid. Sa maliit na sandaling iyon, naisip niyang baka ito ang dahilan kung bakit hindi siya lubusang bumibigay dahil may batang marunong pa ring maniwala sa kanya kahit siya mismo ay halos hindi na makapanalig sa sarili. Nang gabing iyon, tahimik na umupo si Berta sa harap ni Liwanag. Mabagal at mabigat ang ikot ng isda. Saka maya-mayay, dahan-dahang pumaitaas at pababa na parabang hinahaplos ang sugat sa loob niya. Liwanag, bulong niya. Pagod na ako. Hindi nawala ang sakit, ngulit sa kabila ng lahat ng iyon, may maliit na bahagi ng puso niyang ayaw pa ring sumuko. At marahil iyon ang bahagi ng pusong ginigising ni Liwanag gabi-gabi. Pagkatapos ng araw na binuhos ni Aling Puring ang gulaman niya sa harap ng lahat, hindi agad humupa ang sakit. Sa totoo lang, lalo pa itong lumalim. Sa bawat paglalakad niya sa tapat ng school gate kinabukasan, pakiramdam ni Berta ay may bakas pa rin ng natapong gulaman sa simento at sa hiya niyang nakadikit sa balat. Mas masakit pa roon, nagsimula na ang tsismis. May mga magulang na lumalapit sa stall niya at nagtatanong kung malinis ba ang tubig niya. May mga batang nagbubulungan na baka raw maruming yelo ang gamit niya. May ilan pang dating suki ang biglang hindi bumili at nagsabing sa susunod na lang. Ate, sabi ni Nika nang narinig niya ang kwento, si Aling Puring yan. Ako rin ang alam ko, sagot ni Berta. Kasabay ng tsismis, nagsimula ring umurong ang ilan sa mga suppliers niya. Berta, pasensya na, sabi ng may-ari ng isang tindahan ng powder at tsaa. Baka wag muna ngayon. Bakit po? Nakausap ako ni Aling Puring. Kapag patuloy daw kitang bentahan, baka mawalan ako ng pwesto sa pinsan niyang may hawak ng stall sa palengke. Sa pangalawa at pangatlang supplier, halos ganun din ang sagot. Paglabas niya sa huling tindahan, parang may mabigat na bato na nakadagan sa dibdib niya. Hindi na lang siya pinapahiya, unti-unti na ring pinuputol ang daan na puwirisanan niyang daanan paakyat. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik niyang inilapag ang kaunting dala at naupo sa harap ng mesa. Napansin agad ni Nika ang pamumutla ng ate. Ate, may nangyari. Tinakot niya ang suppliers. Hindi agad nakaimik si Nika. Pagkatapos ay nagsalita ito ng galit at umiiyak. Hindi ba siya napapagod manakit? Hindi ko na alam, sagot ni Berta, nanginginig ang boses. Minsan pakiramdam ko, kapag may kaunting mabuti nang dumarating sa buhay natin, may naghahanda na agad na durugin iyon. Kagabi nang hahainan sila ng hapunan, muli na namang tinapatan sila ng gutom na hindi nila kayang isantabi. Kaunting kanin, isang pirasong tuyo, kaunting toyo at tubig. Ate, mahinang sabi ni Nika habang tinitignan ang plato. Ito na lang ulit? Napatingin si Berta sa kapatid at hindi agad nakasagot. Sa ilang segundo, pakiramdam niya ay sumikip ng husto ang buong maliit nilang bahay. Pasensya ka na, sabi niya sa wakas. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Dahil minsan, isang pirasong tuyo lang ang naibibigay kong baon sa iyo. Dahil may mga araw na tubig lang ang tanghalian ko para may baon ka kinabukasan. Dahil kahit anong sipag ko, parang lagi pa rin tayong hinahabol ang hirap. Napaluha si Nika. Ate, hindi ko sinasabi to para gumaan ang loob ko. Dugtong ni Berta, umiiyak na rin. Sinasabi ko to dahil gusto kong maintindihan mong hindi ako napapagod sa iyo. Napapagod ako sa mundo, hindi sa iyo. Agad siyang niyakap ni Nika. Hindi ko rin namang ginusto na ikaw huminto. Umiiyak na sabi ng kapatid. Ayoko nga ring makita kang ganun. Ayokong malaman na tubig lang ang tanghalian mo para may baon ako. Tahimik na umiyak si Berta habang yakap ang kapatid. Sa gilid ng kanilang dalawa, si Liwanag sa garapon ay mabagal ang ikot, mabigat at tila may lungkot na dala. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Dumating ang araw ng quarterly exam ni Nika. Mahalaga iyon dahil may scholarship screening na paparating. Maaga silang nagising at sa umagang iyon, napansin agad ni Berta na mabigat ang galaw ni Liwanag.
mabagal at tila nakadikip sa ibaba ng tubig. "Ate," sabi ni Nika, "parang hindi okay si Liwanag. Tahimik ka na lang at mag-ingat," sagot niya. Pero sa loob-loob niya ay may kaba na. Pagdating niya sa stall, nandoon na si Aling Puring kasama ang barangay tanod at si Marlon. "Berta," malamig nitong sabi, "isara mo muna yung stall mo." "Bakit po?" "May problema sa permit mo at atrasado ka pa." "Pero sabi niyo next month pa." "Hindi ako makikipagtalo sa iyo." Hinila ni Marlon ang karatula niya at itinagilid ang maliit na mesa. "Aling Puring, wag naman po ngayon," pakiusap ni Berta. "Exam ng kapatid ko, kailangan kong magbenta." "Problema ko ba kapatid mo?" singhal nito. At sa harap ng school gate, sa harap ng mga estudyante, guro at magulang, muling pinahiya si Berta. "Hindi ka pwedeng magtinda rito. Pakiusap po. Walang pakiusap. Nandoon si Nika sa di kalayuan, hawak ang reviewer, nanginginig sa hiya at galit. "Pumasok ka na, Nika," sabi ni Berta na halos mabasag ang boses. "Ate, pumasok ka na." Ngulit lalo pang lumala nang sumigaw si Aling Puring. "Tingnan mo nga naman, mag-aalaga ka pa ng kapatid, sarili mo nga hindi mo kayang buhayin." Iyon ang unang beses na napasigaw si Berta nang hindi niya namamalayan. "Huwag niyo pong idamay ang kapatid ko." Natigilan ang paligid. Pag-uwi ni Nika matapos ang exam, nakita niyang tahimik na nakaupo si Berta sa harap ni Liwanag, tulala at namumugto ang mata. "Ate," mahinang sabi nito, "hindi kita ikinahihiya." Doon tuluyang napahagulhol si Berta. Sa gitna ng lahat ng paninira, gutom at kahiyaan, si Liwanag lamang ang maliit na tahimik na bagay sa bahay nila na hindi kailanman tumingin sa kanya na parang walang halaga. Hindi pa nakukontento si Aling Puring sa pagsasara ng stall ni Berta sa araw ng exam ni Nika. 2 araw matapos iyon, para nang multo si Berta sa stall. Nakatayo siya roon, nagsasandok, ngumingiting pilit, at tahimik na lulunok ang bawat tingin ng mga taong nakakaalam sa nangyari. Hindi pa man humuhupa ang sakit, ramdam niyang may darating pang mas masama. At tama nga siya. Isang gabi, nagising siya sa mahinang kaluskos sa labas. Akala niya nung una ay pusa lang. Ngunit maya-maya, narinig niya ang tunog ng plastik na hinihila at parang bakal na sumasayad sa semento. Sa loob ng bahay, mabilis ang ikot ni Liwanag. "Ate!" Gising ding bulong ni Nika. May tao sa labas. Pagsilip ni Berta, may nakita siyang 2 anino sa may pinaglalagyan niya ng extra containers at mga sangkap. Isa roon ay pamilyar ang tindig. "Marlon!" sigaw niya. Nagulat ang mga anino at mabilis na tumakbo. Paglapit niya roon, tumambad ang sinadyang pinsala. May butas ang ilang lalagyan, nakatapo ng sirup, basag ang mga bote, nagkalat ang pulbos sa putik. "Ate!" nanginginig si Nika sa likod niya. Lumuhod si Berta at hinawakan ang butas na lalagyan. Hindi siya agad umiyak. Sa unang sandali, para siyang namanhib. Ngunit maya-maya, tuluyang ding bumuhos ang luha. "Bakit hindi pa sila nakukontento?" Pabulong niyang tanong. "Ano pa bang gusto nilang kunin?" Kinabukasan, pinilit pa rin niyang magtinda gamit ang natitirang supply. Ngunit, nang tanalian at pilitan siyang lumayo sandali para bumili ng murang sangkap, may mas malupit pang nangyari. Pagbalik niya, nagkalat ang gamit niya. Nabuwal ang mesa, wala ang karatula, basag ang mga baso, nakatagilid ang pitsyel, ang ilang lalagyan ay nawawala. "Ano nangyari?" Halos pabulong niyang tanong. Nagkatinginan ng mga tao. Maya-maya, mahinang sabi ng katabing tenant, "May pinapunta si Aling Puring. Sabi niya ipapaliligpit na raw muna dahil may atraso ka." Parang may naputol sa loob ni Berta. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagwala. Lumuhod lang siya at pinulot ang basag na bahagi ng karatula. Tumulo ang luha niya sa kahoy. Pag-uwi niya sa bahay, dala ang mga sirang gamit, agad siyang sinalubong ni Nika. "Ate!" Hindi na niya kinaya.
Inilapag niya ang sirang karatula sa sahig at tuluyang napaupo. Tapos na, hikbi niya. Tapos na yata talaga. Lumuhod si Nika sa harap niya at hinawakan ang mga kamay niya. Hindi pa. Wala na tayong stall. Wala na. Pinagtutulungan nila akong ubusin. Pero nandito ka pa. Pagod ma ako, Nika. Humagulhol si Berta. Pagod na akong laging kailangang maging matapang. Tahimik na umiyak din si Nika. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Humiga ka kung gusto mo. Umiyak ka kung gusto mo. Ako muna ang magluluto. Ako ang maglilinis. Pero pagkatapos mong umiyak, babangon tayo. Kasi ayokong sila ang huling magdedesisyon kung sino ka. Napatigilan si Berta sa pag-iyak. Sa gilid ng kwarto, mabilis at kumikislap si liwanag sa garapon. At sa pinakadilim na gabing iyon, nagsimulang magbukas ang panibagong daan. Kinabukasan, dumating si Ma'am Celia sa bahay. May dala itong pandesal at isang maliit na sobre. May kinausap ako sa palengke. May bakanteng maliit na pwesto roon. Hindi maganda, pero hindi hawak ni Aling Puring. Ma'am, mahina ang sabi ni Berta. Wala na po akong puhunan. Inilapag ni Ma'am Celia ang sobre sa mesa. May ilan sa mga guro ang nag-ambag. Pautang, bayaran mo kapag kaya mo na. Napaluha si Berta. Bakit po kayo mabuti sa akin? Dahil hindi kita nakalimutan. At dahil minsan, ang mga batang tahimik magtiis ang mas lalong dapat hinihila pa itaas. Sa gabing iyon, matagal na tumingin si Berta kay Liwanag. Mabilis ang ikot ng isda, pagkatapos ay dahan-dahang pumaitaas at pababa. Bagong daan. Hindi maganda ang pwesto sa palengke. Masikip, maingay, mainit, at nasa gilid ng bilihan ng yelo. Ngulit para kay Berta, yun ay parang pinto na bahagyang bumukas sa harap ng taong akala'y wala nang mapupuntahan. Pwede po ba rito ang milk tea at palamig? Tanong niya kay Mang Otep ang may hawak ng pwesto. Basta malinis ka at tapat, at huwag kang mandadaya. Sa salitang iyon, muli niyang naalala ang bilin sa panaginip. Huwag maging sakim, huwag mandadaya. Kinabukasan, mas maaga pa sa madaling araw ay gising na silang magkapatid. Tinulungan siya ni Nika sa pag-ayos bago pumasok sa school. Ate, dito ang classic, dito ang winter melon. Huwag mong kalimutan ng straw. Sa maliit na bahay na iyon, may bago na namang sigla. Bago sila umalis, huminto muna si Berta sa harap ng aquarium ni Liwanag. Hindi nagarapon ang gamit niya. Nakabili siya ng maliit na mas maayos na aquarium sa una niyang naitabing kaunti. Sa malinaw na tubig, pataas pababa ang langoy ni Liwanag. Samahan mo ako ulit, bulong niya. Pagdating sa palengke, iilan lang ang unang lumapit. Isang tindera ng gulay, 2 tricycle driver, isang batang namamalengke sama ng nanay. Hindi iyon malakas na simula, ngulit hindi ring kawalan. Pagsapit ng tanghali, dumating si Ma'am Celia kasama ang 2 pang guro at bumiling tig-iisang milk tea. Aba, mas masarap dito sa palengke, biro ng isang guro. Mas malakas siguro ang hangin dito, sagot ni Berta. At sa isang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, narinig siya ng kaunting saya sa sariling boses. Unti-unting dumami ang suki. May tindera ng gulay na araw-araw bumibili ng winter melon. May tricycle driver na laging dark chocolate ang order. May nanay na sa kanya na bumibili habang namamalengke. Pag-uwi niya sa bahay, hindi pa rin marangya ang kita. Ngunit may sapat na sila para sa bigas, kaunting ulam at baon ni Nika. Minsan, hindi na rin isang pirasong tuyo ang baon ng kapatid. Minsan may itlog. Minsan
may ginisang gulay. Minsan hindi na tubig lang ang tanghalian ni Berta. Ate, sabi ni Nika habang binibilang nila ang benta. Parang gusto ni Liwanag ang palengke. Napatingin sila sa maliit na aquarium. Mabilis na umikot ang isda sa kadahan-dahang pumaitas at pababa. Mukhang oo, mahina ngulit masayang sabi ni Berta. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumakas ang benta niya sa palengke. Mas marami ang nakakatikim ng milk tea niya. Hindi na lang mga estudyante, kundi mga empleyado, tindera, driver at mga taga-ibang barangay. At sa kabila ng pag-angat, unti-unti ring bumabalik ang paniniwala niya sa sariling matagal ng nyurakan ng kahirapan at pang-api. Minsan, habang nagbibilang sila ng kinita, biglang napahinto si Nika at tinitigan ng platong may adobong manok na kanilang hapunan. Ate, bakit? Ang sarap palang kumain ng hindi iniisip kung may pambaon pa bukas. Doon biglang kumirot ang puso ni Berta. Ang daming araw at gabing pinilit niyang huwag maramdaman ng sariling gutom para lang hindi maramdaman ni Nika ang takot. At ngayon, sa simpleng adobo, para bang may bahagi ng pagod niya ang unti-unting hinihilom. Mas masarap pa yan, sabi niya, kapag ikaw na ang makakatapos. Ako din ate, balang araw, ikaw naman ang ikukuha ko ng mas magandang buhay. Hindi na siya sumagot. Ngumiti na lang siya habang tumitingin kay Liwanag na payapang umiikot sa aquarium. Ang unang stall sa palengke ang naging ugat ng panibagong buhay ni Berta. Mula roon, dahan-dahang lumawak ang lahat. Hindi biglaan, hindi parang himalang nalaglag mula sa langit. Bawat hakbang ay pinag-ipunan, pinag-isipan at pinakiramdaman sa galaw ni Liwanag. Ang pangalawang stall ay sa terminal. Ate, sabi ni Nika noong pipirma sila sa pangalawang stall. Kinakabahan ka ba? Todo. Good. Ibig sabihin, mahalaga sa'yo. Natawa si Berta. Kahit sa gitna ng kaba, marunong siyang patawanin ni Nika. Habang lumalaki ang negosyo, hindi nagbago ang puso ni Berta sa masamang paraan. Kumuha siya ng mga working student, tumatanggap siya ng mga byuda at mga nanay na kailangang kumita. Hindi siya naninigaw sa tauhan. Hindi siya namamahiya sa harap ng customer. Bakit mabait ka pa rin sa empleyado mo kahit pwede ka namang maging istrikto? Tanong minsan ni Nika. Dahil alam ko ang pakiramdam ng ginagawang maliit. Ayaw kong may umuwi sa bahay nila na umiiyak dahil sa akin. Sa pagdaan ng panahon, gumaan ang buhay nilang magkapatid. Nakapagtapos si Nika ng high school ng may honors. Sa graduation, nakaupo si Berta sa likod ng covered court, hawak ang panyo at halos hindi na makahinga sa kakapigil ng iyak ng tinawag ang pangalan ng kapatid. Pag-uwi nila, inilapag ni Nika ang medalya sa tabi ng aquarium ni Liwanag. Ate, sabi nito, hindi lang po para sa akin to. Sa iyo yan. Sa atin yan. Tumulo ang luha nito. Kung hindi dahil sa mga araw na tubig lang ang tanghalian mo at isang pirasong tuyo ang baon ko, wala ako rito. Doon tuluyang napaluha si Berta. Makalipas pa ang mga taon, nakapagtapos si Nika ng college at naging katuwang na ni Berta sa negosyo. Habang lumalawak ang branches, lalong gumagaan ang buhay nila. Nakabili Berta ng mas maayos na bahay, mas magandang aquarium para kay Liwanag, mas maayos na sasakyan para sa deliveries. Ngulit sa kabila ng lahat, hindi nawala sa kanya ang alaala ng lumang timba ng gulaman, ng gutom at ng mga gabing nakaukom siya sa harap ni Liwanag at umiiyak sa pagod. Samantala, naririnig na lang niya sa chismis na humihina ang impluensya ni Aling Puring. Maraming tenants daw ang umalis, marami raw napapagod sa ugali nito. Hindi man siya natutuwa sa pagbagsak ng matanda sa paraang mapaghigante, may tahimik na hustisyang naramdaman si Berta sa katotohanang hindi pala habang buhay na malakas ang mga taong mapanakit. Nang maabot niya ang ika-20 branch, tumayo siya sa harap ng bagong tindahan. Nakatingin sa mahabang pila ng customers at sa malinis na ilaw ng tindahan. Lumapit si Nika sa kanya. Ate, 20 na. Napatingin si Berta sa karatula, sa staff, sa mga customers at sa malayong alaala ng dating sarili niyang nakatayo sa labas ng school gate na hawak ang timba ng gulaman habang pinapahiya sa buong harapan. 20 na, mahinang ulit ni Berta.
Pag-uwi niya ng gabing yun, tumigil siya sa harap ni Liwanag. Mabilis ang ikot ng isda, saka biglang pumaitaas at pababa. At sa gabing yun, hindi pa niya alam na malapit nang bumalik sa buhay niya ang lugar na minsang pinakainiwasan niya sa alaala. Dumating ang paanyaya sa isang tahimik na umaga. May iniabot si Nika na sobre kay Berta habang umiinom ito ng kape sa maliit na opisina sa bahay. Nakasulat sa harap ang pangalan ng paaralang pinapasukan ni Nika, ang dati ring high school na pinagtindahan ni Berta sa labas ng gate. Hindi niya agad itong binuksan. Ate, sabi ni Nika, baka tungkol sa graduation. Nang buksan niya ang sobre, natigilan siya. Inaanyayahan siya ng paaralan bilang guest speaker sa pagtatapos ng batch ni Nika. Nakasulat roon ang buong pangalan niya bilang may-ari ng isang matagumpay na milk tea business na may 20 branches. Matagal siyang hindi nakakibo. Sa graduation ni Nika, bulong niya, ako ang gusto niya rin magsalita. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Nika. Tingnan mo nga naman. Ngunit hindi saya agad ang naramdaman ni Berta. Bumulik sa dibdib niya ang mga alaala ng natapong gulaman, ng mga sigaw, ng mga matang nakatingin habang pakiramdam niya ay wala na siyang dignidad. Bumalik ang tunog ng kariton sa semento, ang init ng araw sa balat, at ang pakiramdam na parang kahit gusto niyang tumawid sa gate, wala siyang karapatang pumasok. Nang gabing yon, tumigil siya sa harap ng larawan ng mga magulang nila. Ma, pa, mahina niyang sabi. Babalik ako sa school, hindi na bilang estudyanteng nangarap lang, kundi bilang ate na nakitang makatapos ang kapatid niya. Pagkatapos ay lumapit siya sa aquarium ni Liwanag. Payapa itong lumalangoy. Takot ako, bulong niya. Lumapit si Nika at umupo sa tabi niya. Kung ayaw mo, pwede namang hindi. Umiling si Berta. Gusto kong pumunta, hindi para ipamukha sa kanila ang tagumpay ko. Gusto kong pumunta para sa dating ako, para sa Berta na umiiyak sa labas ng gate. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi doon nagtapos ang buhay niya. Sa araw ng graduation, simple pero elegante ang bihis ni Berta. Habang inaayusan siya ni Nika, bigla itong napahinto at napaluha. Ano? Tanong ni Berta. Naiisip ko lang, sabi ni Nika sa pagitan ng higbi. Dati sa labas lang kita iniiwan sa init habang ako ang pumapasok sa school. Ngayon, sa loob ka na at ikaw pa ang magsasalita sa pagtatapos ko. Doon napaluha rin si Berta at yunakap ng mahigpit ang kapatid. Hindi ko akalaing aabot tayo rito, sabi niya. Ako rin, sagot ni Nika. Pero ikaw ang unang naniwala. Paglabas nila ng bahay, may naghihintay na magantang sasakyan. Hindi naman labis na marangya, pero malinaw na malayo na yon sa dating kariton niyang tinutulak sa ilalim ng araw. Pagdating sa tapat ng gate, nandoon si Aling Puring. May kausap ito sa gilid ng pumarada ang sasakyan. Ngunit nang bumukas ang pinto at bumaba si Berta, maayos ang bihis, diretsyo ang tindig, may kasamang kapatid, unti-unti nang nanlalaki ang mga mata ng matanda. Hindi ito agad nakagalaw. Sa di kalayuan, napatigil din si Marlon at napatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. Hindi gumiti si Berta ng mayabang, hindi rin siya nagsalita. Tinignan lang niya sila ng maikli sa katahimik na tumuloy papasok sa gate. At marahil, yon ang pinakamasakit na sandali para sa mga taong minsang nang api sa kanya. Ang makita nilang ang babaeng akala nila'y habang buhay na nasa putik ay dumating ngayon ng marangyal at hindi na kailangang magyabang para patunayan ang sarili. Pagpasok niya sa school grounds, para bang sabay-sabay na bumalik ang lahat ng alaala. Ang quadrangle, ang lumang hallway, ang mga silid-aralan, at sa labas, ang espasyong dati niyang kinatatayuan habang nagtitinda ng gulaman. Dati, sa labas lang siya. Ngayon, pinapasok siya sa loob bilang panauhing igagalang at bilang babaeng naging saksi ang paaralan sa kanyang paghihirap at sa pag-abot ng bunga nito. Tahimik ang buong bulwangan nang humawak si Berta sa microphone. Nakatoga si Nika sa unahang hanay. Namumumugmug na agad ang mga mata nito kahit hindi pa siya nagsisimula. Sa bandang likod, nakita ni Berta si Aling Puring at si Marlon,
tahimik at hindi makatingin ng diretsyo. "Magandang araw po sa inyong lahat," umpisa niya. "Nung huling beses na halos araw-araw akong narito sa paaralang ito, hindi po bilang panauhin, kundi bilang ate na nasa labas ng gate. May timba ng gulaman, may ilang baso, may yelo, at may takot na baka kukulangin na naman ang kikitain para sa baon at pagkain kinabukasan." Tahimik ang lahat. Marami pong tao ang tumitingin sa tagumpay at inihisip na swerte lang ang lahat. Pero ang hindi po nila nakikita ay ang mga araw na tubig lang ang tanghalian ko para may pambaon ng kapatid ko kinabukasan. Ang hindi po nila nakikita ay ang mga umagang isang pirasong tuyo at kanin lang ang baon ng kapatid ko. Pero pinapasok ko pa rin siya dahil ayaw kong ang hirap namin ang tumapos sa pangarap niya. Doon tuluyang napayuko si Nika habang nanginginig ang balikat. Hindi po ako nahihiya sa pagtitinda. Marangal po ang paghahanap buhay. Ang masakit po ay yung ginagawa mo naman ng tama pero may mga taong pilit kang paramdaman na maliit ka. May mga araw pong pinahiya ako sa labas ng gate na ito. May mga araw pong binuhusan ng pananda ko sa harap ng customer. May mga araw pong pakiramdam ko wala na akong dignidad. May ilang estudyanteng napahawak sa dibdib. May ilang gurong namumuo ang luha. Pero kung may isang taong dahilan kung bakit hindi ako sumuko, sabi niya habang tumitingin kay Nika, narito po siya ngayon, ang kapatid kong si Nika. Siyang dahilan kung bakit tiniis ko ang gutom. Siyang dahilan kung bakit hindi ko tinigilan ng pagtitinda kahit ilang ulit akong pinahiya. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko hinayaang mamatay ang pangarap sa bahay namin. Doon, tumayo si Nika, umiiyak at pumalakpak. Isa-isang tumayo ang mga katabi nito. Hanggang sa tuluyang tumayo ang buong bulwagan. Standing ovation. Nanginginig ang kamay ni Berta, ngunit hindi na yun takot. Iyon ay bigat ng lahat ng dinaanan niyang sa wakas ay naging salita. "Kung may gusto man po akong iiwan sa inyo," sabi niya nang humupa ng kaunti ang palakpak, "ito po yun. Huwag din niyong hayaan ang boses ng mga taong minamaliit kayo ang maging pinakamalakas na boses sa loob ninyo. Mas malakas dapat ang boses ng pangarap ninyo. Mas malakas dapat ang boses ng sipag ninyo. Mas malakas dapat ang boses ng pagmamahal ninyo sa pamilya at sa sarili." Pagkatapos ng programa, maraming estudyante ang lumapit sa kanya. May gustong magpasalamat, may gustong magpa-picture. May isang working student pa na yinakap siya ng mahigpit habang umiiyak. "Ate," sabi nito, "akala ko nakakahiya ang magtrabaho habang nag-aaral. Pero hindi na po ngayon. Hindi nakakahiya ang marangal na pagod," sagot ni Berta. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sandali sa lumang espasyo sa labas ng gate kasama si Nika. "Ate," pabulong na sabi ng kapatid, "dito ka dati umiiyak." Tumanggo si Berta. "Ngayon," nangingilid ang luha ni Nika, "dito rin nagsimula ang tagumpay mo at dito rin ako nagtapos." Hindi sumagot si Berta. Yinakap na lang niya ng mahigpit ang kapatid habang nakatingin sa lugar na minsang naging saksi sa pinakamabigat niyang mga araw. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik siyang umupo sa harap ng aquarium ni Liwanag. Nasa tabi nito ang speaker's ID, certificate at larawan nila ni Nika sa graduation. "Liwanag," bulong niya. "Kanina nakita kong nakatapas si Nika. Kanina, ako ang nagsalita para sa kanya. Hindi na ako nasa labas ng gate." Tahimik na lumangoy ang isda. Maya-maya, napansin ni Nika ang kakaibang galaw ni Liwanag. "Ate, tignan mo siya." Hindi iyon gaya ng dati. Hindi iyon mabilis na ikot ng swerte. Hindi rin iyon mabagal at mabigat na ikot ng panganib. Iba iyon. Mas buo, mas malinaw, at mas maganda. Para bang may tinatapos na bilog. Unti-unting lumiwanag ang tubig sa aquarium. Una, ang aquarium lang ang kumislap. Pagkatapos, ay dahan-dahang lumawak ang liwanag hanggang sa lamesa, dingding, kisame, at sa buong kwarto. Nababalot sila sa gintong sinag na parang muling bumukas ang daan mula sa kaharian ng Engkantada. Napuno ng luha ang mga mata ni Berta. "Ang huling ikot," pabulong niyang sabi. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw ang pagkaunawa sa dibdib niya. Natapos na ang tungkulin ng hiwaga. Hindi dahil wala ng pangarap,
kundi dahil nagawa na ni Liwanag ang dapat niyang gawin. Nagdala siya ng liwanag hanggang sa kaya na ni Berta na maging liwanag sa sarili niyang buhay at sa buhay ng iba. Lumapit si Berta sa aquarium, umiiyak ng tahimik. "Liwanag," putol-putol niyang sabi. "Salamat. Salamat sa lahat. Sa bawat ikot, sa bawat gabay, sa bawat gabing pinili mong samahan ako, kahit gusto ko nang bumigay." Sa gilid niya, umiiyak na rin si Nika. "Salamat," ulit ni Berta. "Kung hindi ka dumating sa buhay namin, baka hindi namin narating to. Baka hindi ko natutunang maniwala na may liwanag palang nakalaan sa taong halos ubos na." Sa loob ng aquarium, pumaytaas at pababa si Liwanag ng huli. Saka muling umikot ng paikot-ikot na parang pinakamagandang sayaw na nakita ni Berta sa buong buhay niya. At sa pinakatuktok ng huling ikot, sumiklab ang pinakamatingkad na sinag. Napapikit silang magkapatid. Nang muling dumilat si Berta, payapa na ang aquarium. Malinaw pa rin ang tubig. Nandoon pa rin ang mga puting bato. Naroon pa rin ang mga maliliit na halaman. Pero wala na si Liwanag. Wala nang gintong ikot. Wala nang kumikislap na isda. At sa halip na takot ang maramdaman, may tahimik na ngiti at luha ang sabay na dumating sa mukha ni Berta. Dahil ramdam niyang hindi siya iniwan ng Liwanag, lumipat lang ito mula sa isang maliit na isdang ginto papunta sa puso ng isang babaeng minsang durog na, mulit tumayong muli. Dahan-dahan niyang inilapag ang speaker's ID sa tabi ng aquarium, katabi ng certificate, katabi ng larawan nila ni Nika sa graduation, katabi ng medalya nitong inalagaan nilang napakatagal. At sa tahimik na gabing iyon, malinaw na malinaw niyang naunawaan, ang hiwaga ay may hangganan. Mulit ang lakas na ginising nito sa puso ng tao ay pwedeng tumagal habang buhay. Hinawakan niya ang kamay ni Nika. "Halika," sabi niya. Basang-basa ang mata, ngunit payapa ang ngiti. Marami pa tayong tutulungan tao. Sa wakas, hindi na lang si Liwanag ang liwanag sa bahay nila.